Iwan ni Doc ang mag-ina niya, pero makalipas ang matagal na panahon ay naiyak na lang siya nang makita ang mga ito na naghihingalo sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Ako si Alexis Ocampo, isang surgeon, at ito ang kwento ng buhay ko hapon na pero nasa daan pa rin si Lexie na mamalimos dala ang kanyang sanggol. Tagaktak na ang kanyang pawis pero wala pa siyang naiipon. Ang iba kasi ay tinitingnan lang siya, hindi nagbibigay, meron ding nag-aabot pero kaunti lang sobrang hirap kasi maghanap ng pera sa panahon ngayon. Pero hindi pwedeng sumuko ni Lexie. May anak siyang kailangan buhayin. Palimos po! Palimos po! Nilakasan na niya ang kanyang boses para marinig siya ng mga taong naglalakad. Napabuntong hininga na lang siya nang walang pumapansin sa kanya. Maliit pa kasi itong anak niya at wala siyang mapag-iwanan kaya ito lang ang alam niyang paraan para maalagaan niya ito. Nang makita niya ang isang matandang babae, ay hinarangan niya ito, sabay buka ng kamay niya. Hay naku, wala akong pera, miss. Sabi ng matandang babae. Kahit kaunting halaga lang po para po sa anak ko. Akmang aalis na ang matandang babae nang harangan niya ito. Naasar yata sa kanya, kaya itinulak siya dahilan para muntik na siyang matumba. Wala nga sabi, bakit ang kulit mo? Galit na bulyaw sa kanya ng matanda. Napahinga ng malalim si Lexie at naglakad palayo. Maiiyak na siya pero hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Nagmahal kasi siya ng maling tao kaya ito ang nangyari sa kanya. Kusa na lang tumulo ang luha sa mga mata ni Lexie nang makita ang tigpiso na pera sa palad niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad na para bang nawalan na siya ng pag-asa. Kaya walang sabi-sabing nagpagitna siya sa daan at naramdaman na lang niyang may bumangga sa kanila dahilan para tumilapon sila. Huling narinig niya bago siya mawala ng malay ay ang masakit na iyak ng anak niya. Kinagabihan samantalang si Alexis ay kinakabahan ng sobra kaya naisip niyang lumabas ng ospital para magpahangin. Maya-maya lang ay napakunot ang noo niya nang mapansin ng kapatid na umiiyak bigla itong lumuhod pagkalapit sa kanya. Tulungan mo ko kuya, ayoko makulong, sabi ni Ariana. Hinila niya patayo si Ariana at niyugyug nga niya ang balikat nito para tumigil sa pagiyak. Ano bang nangyayari sa iyo ha? Hindi na nga umimik pa si Ariana. Nagpupumilit kasi siyang magmaneho kaya nakabangga siya ng mag-ina sa daan. Sugatan yung mag-ina. Tapos yung sanggol din critical ang lagay. Singit nga ni Hans. Ano? Nasaan na ngayon? Nang tignan nga niyang kapatid na mumutla na nga ito sa takot. Dinala namin dito sa ospital. Sagot nga ni Hans. Walang paalam na bumalik sa loob si Alexis at dumiretso sa emergency room. Nanginig siya sa gulat nang madatnan niya si Lexie, ang kanyang long-time partner na matagal na niyang hinahanap. Mabuti naman nandito ka na, Doc. Siya na lang ang hindi pa nagagamot. Ang anak niya ay nasa kabila, sana may ligtas ang bata. Sabi ni Nurse Steph. Napabuntong hininga si Alexis. Hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon sila magtatagpo ulit. Hindi sila naghiwalay ng babae, sadyang nawala lang ito na parang bula. Ipapasa ko na lang sa ibang doktor ang paggamot sa kanya. Ang emosyonal ko ngayon dahil kapatid ko ang nakasagasa sa kanila. Ngumiti nga ang nurse staff at tila naintindihan naman si Alexis. Sige po, Doc. Sagot nga ng nurse staff. Tinapunan niya ng tingin ng walang malay na si Lexie bago lumabas ng pinto. Bumalik siya sa labas at pinuntahan si Ariana na nakaupo sa sahig at nakasandig sa dingding. Kumusta po kuya? Nagamot na po ba sila? Nag-aalalang tanong nga ni Ariana. Huminga ng malalim si Alexis. Hindi ko alam. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Nakaarma ka na talaga. Sad na Alexis sa kapatid. Napayo ko na nga lamang si Ariana. I'm sorry kuya, hindi na po ako uulit. Hinging paumanhin nga ni Ariana.
Talagang hindi na mauulit dahil makukulong ka na. Agad na tumayo nga ang kapatid at yumakap sa kanya. Ayoko makulong kuya. Gawin mo po ng paraan please. Pakiusap nga ni Ariana. Napahinga na nga lamang ng malalim si Alexus. Hindi ko alam kung anong magagawa ko. Agad siyang tumalikod at bumalik sa loob, sabay pasok sa kanyang opisina. Makalipas ang 1 linggo ay nagising na si Lexie, kaya agad itong pinuntahan ang kwarto nito. Paglapit pa lang niya ay agad itong nagwawala at pinukpok ang kanyang dibdib. Bakit dinala mo ako rito sa ospital? At ginamot ha? Sana hirayaan mo na lang ako mamatay dahil bala ko rin namang tapusin ang buhay ko kasi walang kwenta. Pilit sinasalag nga ni Alexis ang kamay ng babae at wala siyang pakialam. Kung nasasaktan siya nito, tama na, ano bang nangyayari sa'yo? Tinitigan nga siya ng mariin ni Lexie. Inabando na lang naman ako ng lalaki na kabuntis sa akin kaya nasasaktan ako. Pagkukwento nga niya at napailing na nga lamang si Alexus. Sa tingin mo ba, ang pagpapakamatay ang solusyon sa problema mo? Dinamay mo pa ang anak mo sa kagagahan mo. Nagkatitigan nga silang dalawa ni Lexie. Tinaas niya ang kamay upang punasan ng basang kamay ng babae. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napabuntong hininga na nga lamang si Alexus. Magpahinga ka na muna. Kailangan ng ina ng anak mo. Tingin ng tingin sa kanya si Lexie. Laking pasasalamat niya nang nakaligtas ang mag-ina nang sa ganun ay hindi masyadong malala ang problema ng kapatid niya. Samantalang si Lexie ay napakagatlabi na lang na napatingin sa dating karelasyon na si Alexus. Hindi niya inakala na magkikita sila ngayon rito. Doktor na pala ito. Kumusta ka na? Napakagatlabi siya dahil parang naging magkaibigan lang ang turingan nila. Kung higit pa doon, bigla na lang siyang nawala nang walang paalam. Okay lang. Iiwanan na muna kita para makapagpahinga ka. Nakaramdam ng pagkadismaya si Lexie dahil gusto pa niyang makausap ang lalaki. Pagkaalis nito ay may isang babaeng pumasok na pamilyar sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilalang kilala niya ito. Ariana, kamusta ka na? Agad itong lumapit sa kanya at niyakap nga siya ng sobrang higpit. Sana mapatawad mo ko ate. Ako po yung nakabangga sa inyo ng anak mo. Lumuluhang saad nga ni Ariana. Hinaplos naman niya ang likod nito. Tahan na. Kasalanan ko naman kasi talaga dahil nagpagitna ako ng sadya. Tumango-tango naman si Ariana. Pagkatapos nilang mag-usap at magkumustahan ay lumabas na ito ng pinto. Kinabukasan, habang si Alexus ay pinuntahan ang kwarto ni Lexie, gusto niyang kumustahin ito. Bukas naman ang pinto, kaya agad na siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya ang babae na nakaupo sa ospital bed at kalong nito ang anak. Anong plano mo? Naghintay lang ako na magkaso ka. Huminga ng malalim si Lexie at tumingin nga sa kanya. Hindi na ako magkakaso dahil may kasalanan din naman talaga ako sa nangyari Bigyan mo lang kami ng matutuluyan nitong anak ko. Nakahinga ng maluwag si Alexus na walang mabigat na nakadagan nga sa kanyang dibdib. Walang problema. Paglabas niyo dito, doon na lang kayo titira sa amin. Ngumiti ng sobrang tamis nga si Lexie. Maraming salamat. Nakakahiyaman pero ginagawa ko lang talaga to para sa anak ko. Nagulat na lang si Alexus dahil hinawakan ng babae ang kamay niya. Parang bumalik lahat sa kanya ang mga happy memories nila na magkasama. Walang anuman. Hindi nga maintindihan ni Alexus ang kanyang nararamdaman sa mga oras na to. Nagkangitian lang silang dalawa ng babae. Sa sumunod na linggo ay nakalabas na ng ospital si Lexie at ang anak nito kaya ito siya ngayon. Sinasamahan niya para tumira sa mas maayos na bahay. Bakit hindi sumamang kapatid mo? Nagkatitigan nga silang dalawa ni Lexie. Napakamot siya sa kanyang batok. Hindi maayos ang turingan namin ngayon dahil sa nangyari sa inyo ng anak mo. Matigas din kasi ang ulo nun Mabuti na lang okay na kayo, problema talaga ang dala sa akin ng babaeng yun. Hinawakan ni Lexie ang kamay niya at pinisil. Patawarin mo na siya. Hindi na yun uulit. Tsaka heto, may kasalanan naman talaga ako
Napakagatlabi na lang si Alexus. Tumango na lang si Alexus at hindi na rin sila nag-usap pagdating nila sa magiging tirahan ng mga ito. Nandito na tayo. Sad nga ni Alexus. Ngumiti si Lexi. Si Hans ang nagmamaneho ng kotse niya, kaya magkatabi sila ni Lexi sa upuan. Pagkabukas ng pinto ay naunang bumaba si Alexus. Siya na ang kumarga sa sanggol at inaalalayan niyang makababa ang babae. Kaninong bahay ito? Nanginginig ang mga mata ni Lexi na tumingin nga sa buong paligid. Dito kayo titira ng anak mo. Matagal ko na tong nabili pero hindi ko natirhan sa iba. Ang saya nga ni Lexi na nakatingin nga sa kanya. Hindi nakahuma nga si Alexus nang binigyan nga siya ng back hug ng babae. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo. Kinindatan lang niya ito. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Nakatulog na ang baby sa kanyang mga braso. Nakatulog na si baby. Masuyong sad nga ni Alexus. Lumapit sa kanya si Lexi para silipin ang anak kaya nagkadikit nga ang kanilang mga noo. Sorry. Napangiti na nga lamang si Alexus pero ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok. Sa kwarto mo ba ilalagay itong anak mo? Hindi. Kakargahin ko na lang ito hanggang mamaya. Umiling si Lexi. Kung may extra na higaan pwede ko siyang ilapag dito sa sahig. Umaliwalas nga ang tingin ni Alexus nang umiti nga ang babae. Meron doon, kukunin ko lang. Kinuha nito ang anak sa kanya. Ngayon lang naisip ni Alexus na masarap pala sa pakiramdam na may kandong ng baby sa braso. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto para kunin ang extra na foam kasama na malinis na unan at kumot para hindi maging allergic ang sanggol. Babalik ka pa ba sa ospital o diretso uwi ka na? Tumitig nga siya rito. Uuwi na. Bukas pa ng umaga ang duty ko ulit. Nakatingin lang siya sa babae nang dahan-dahan nitong ilapag ang anak sa higaan. Kumain ka na muna bago umuwi. Ano ba ang gusto mo ipagluluto kita? Masuyong saad nga ni Lexi dahil nagpapasalamat nga siya sa tulong nga ni Alexus sa kanila. Gustuhin man niya na magpaalaga pero kailangan pa ng babae ng pahinga dahil kalalabas lang nito ng ospital. Sa susunod na lang, magpahinga ka na muna. Tumango naman si Lexi. Ingat sa pag-uwi. Ngumiti lang si Alexus. Ang gaan ng pakiramdam niya nang lumabas ng gate. Kinabukasan, habang si Lexi ay nakangiti, na lumabas ng kwarto tulog pa si Baby Zia. Kaya nilakihan na lang niya ang bukas ng pinto. Sobrang tahimik mabuti na lang ito. Dahil nasa maayos na silang kalagayan. Nag-iisip nga si Lexi kung ano ang magandang mapagkakakitaan. Maya-maya lang ay nakarinig siya na may nag-doorbell sa labas kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Napagbuksan niya ng pinto si Ariana kasama ni Hans. Nagyakapan silang dalawa. Nasaan po ang anak mo ate? Nakangiting tanong nga ni Ariana. Isinara na nga niya ang gate nang pumasok na ang dalawa. Nasa loob ng kwarto tulog pa. Ngumiti ang mga ito kaya sabay na ang sila na pumasok sa pinto. Nang umiyak si Zia ay agad itong dinaluhan ni Ariana. Tapos siya ay pumunta ng kusina para magluto. Hindi ka ba kukuha ng magbabantay nitong baby mo ate? Tanong nga ni Ariana. Napangiti naman si Lexi. Hindi na muna siguro. Wala pa naman ako ibabayad sa ngayon eh. Nakita niya na nilalaro nga ng mga ito ang kanyang anak. Alam mo ate, kung nagtagal kayo ni kuya, ay may mga anak na kayo ngayon. Turan nga ni Ariana. Napatingin tuloy sa kanya si Hans, pero ngumiti lang siya. May kasalanan siya sa lalaki noon dahil bigla lang siyang nawala, na walang paalam. Hindi pa nga siya nakahingi ng tawad. Oo, pero alam kong masaya na ang buhay niya ngayon. Okay naman, kaya lang wala yata siyang balak na mag-asawa eh. Sagot ni Ariana. Ang akala niya kasi ay matagal na ngang may sariling pamilyang lalaki. Wala pala siyang girlfriend ngayon? Ngumiti si Ariana sa kanya. Wala po, focus ata sa trabaho kaya nakalimutan ng magmahal. Sagot ni Ariana. Napakagatlabi na lang si Lexi. Nang busy na si Ariana sa anak niya, ay nagmamadali siyang magluto dahil hindi pa ito umiiyak.
Nagtimpla na rin siya ng gatas para ipapainom niya rito. Pagkatapos niyang magluto ay naghanda na siya ng agahan nila at inaya niya sina Ariana at Hans na kumain. Okay na kayo ng kuya mo? Tumigil nga si Ariana sa pagkain at tumingin sa kanya. Siguro pero hindi naman niya ako kinikibo. Hindi nga siya kumain ng agahan kanina eh. Saad ni Ariana. Nailing na nga lamang si Lexi. May lakad ka ba ngayon? Iiwanan ko muna sa'yo si Zia. Maghatid ako ng pagkain sa kuya mo. Ngumiti ng sobrang tamis si Ariana na parang natutuwa nga sa ideya nito. Wala naman po ate. Sige na po, ako na pong bahala sa baby mo. Sagot ni Ariana. Agad na tumayo si Lexi. Magbibihis na muna siya bago siya maghanda ng pagkain na dadalhin niya kay Alexus. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na siya. Nakasakay agad siya ng taxi. Paglabas niya ng gate. Pagdating niya ng ospital ay pumasok siya sa loob. Muntik pang mahulog ang dala niya dahil may biglang bumangga sa kanya. Ni hindi man lang humingi ng tawad pagtingin niya ay nakauniforme pa ito ng doktor. Napahinga na lang ng malalim si Lexi. Hindi pala nasusukat ang ugali ng isang tao kahit na may iniingatang profesyon ng mga ito. Ang lapad ng naging ngiti ni Lexi nang nasa harapan na niya si Alexus. Sinong kasama mo? Biglang pumintig nga ang dibdib ni Lexi. Dahil sobrang dikit nilang dalawa ng lalaki. Ako lang mag-isa. Iniwan ko kina Ariana at Hans ang anak ko. Hindi ka raw kasi nagagahan kaya dinalhan na lang kita ng pagkain. Bilang pasasalamat na rin. Nagningning ang mga mata ni Alexus na tumingin sa kanya. Talaga ba? Salamat nakakahiya naman. Napangiti na nga lamang siya nang mapansin nga niyang namumula ito. Okay lang, kumain ka na para may lakas kang magtrabaho. Tumango si Alexus. Pasok na muna tayo sa loob ng opisina. Gustuhin man na magstay ni Lexi hindi pwede kasi baka umiyak si Zia kapag natagalan siya. Sa susunod na lang siguro, kailangan ko nang makauwi ka agad. Nginitian siya ni Alexus. Sabay tapik nga sa kanyang balikat. Ingat ka sa pag-uwi, Lexi. Huwag kang mahihiyang magsabi kapag kailangan mo ng pera. Tumango naman si Lexi. Kailangan niya talaga ng pera sa panahon ngayon. Ingat ka rin. Pagkatapos nilang mag-usap ay tumalikod na nga siya at naglakad palayo. Hindi pa nga siya nakalabas ng pinto ay binangga na nga siya ulit ng babae kanina. Ang laki nitong pasilyo pero hindi mo talaga ako nakita? Matari na sambit nga nang nagngangalang si Ira. Nagpang-abot nga ang kilay ni Lexi. Talaga lang ang layo ko na nga sa'yo pero lumapit ka pa para lang banggain ako. Sinasadya mo na nga yata at pangalawang beses na to. Lumaban naman si Lexi. Sumimangot ang babae at tinaasan nga siya ng kilay. Ako pa talaga may kasalanan? Gayong ikaw naman tong tanga? Tura naman ni Ira. Kumulo ang dugo ni Lexi. Tanga lang siya sa pag-ibig pero hindi sa ibang bagay. Hubarin mo yung uniforme mo. At nang magkaalaman tayo. Nalaki mga mata nito sa narinig. I swear, hindi mo ko kaya. Sa profession ko pa lang ay walang-wala ka na. Mayabang at nakangising saad nga ni Ira. Napalunok si Lexi. Parang gusto nga niyang lumubog sa kinatatayuan niya dahil panliliit nga sa kanyang sarili. Eh di magsuntukan na lang tayo. Hindi yung ipagmamalaki mo sa akin ang profession mo pero ang sama ng ugali mo. Napanganga ito na nakatingin sa kanya. Ang hambog mo. Sino yung pinagmamalaki mo Si Alexus ba? Sa tingin mo tatalab sa kanya ang paghatid-hatid mo ng pagkain para sa kanya? Hindi ka nababagay sa kanya. Nakakadiri ka. Litanya nga ni Ira. Ngumisi si Lexi. Kaya ito may galit yata sa kanya dahil kay Alexus. Hindi mo masasabi dahil una na nga siyang naging sakin. Agad nang tumalikod si Lexi at nagmamadaling lumabas ng ospital. Pagdating ng bahay ay tulog ang anak niya, katabi si Ariana. Umalis yata si Hans kasi hindi na niya ito nakita. Bandang hapon, samantalang si Alexus ay inuunat ang sarili dahil sumakit ang kanyang likod. Out niya mamaya, kaya kailangan na niyang magligpit ng mga gamit. Naghuhubad na siya ng coat
nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ira. Ang lapad ng ngiti nito na nakatingin sa kanya. Uuwi ka na ba? Birthday ng pamangkin ko, pumunta ka. Aya nga ni Ira sa kanya. Gustong magpahinga ni Alexus dahil sunod-sunod ang trabaho niya. Matagal na silang magkasama nitong si Ira, pero ni minsan ay hindi pa niya ito nakasama sa labas ng trabaho. Magpapahinga ako, Ira. Pagod na pagod ang pakiramdam ko, nandiyan naman ang iba pa para isama mo. Sumimangot si Ira. Masama ang naging tingin nito sa kanya. Grabe ka naman. Kahit ngayon lang, pabigyan mo naman ako. Saad ni Ira. Pasensya na pero ayoko talagang lumabas ngayon. Nagdadabog si Ira na lumabas ng pinto. Napabuntong hininga na lang si Alexus na tinitingnan ng babae. Makalipas ang 1 oras ay bumabiyahe na si Alexus. Humihikab na siya na nagmamaneho ng kotse. Hindi niya feel na umuwi ng bahay, kaya ipinaikot niya ang manibela papunta sa tinitirhan ni Lexi. Nakakabingi kasi ang katahimikan sa bahay niya, lalo na kung wala palagi doon si Ariana. Pagdating niya ay agad niyang pinatay ang makina ng kotse at bumaba. Ang tahimik ng buong paligid, ramdam niya ang lamig ng hangin. Nag-doorbell siya dahil nakalock ang gate. Nang itulak niya ito, biglang gumaan ang pakiramdam ni Alexus nang tumambad sa kanya ang masayahing ekspresyon ni Lexi. Magandang gabi. Halika, pasok ka. Saad nga nito. Ngumiti si Alexus. Good evening. Dito na muna ako ah. Hinawakan ni Lexi ang kamay niya at hinila siya papasok sa baylock ng gate. Oo naman. Pwedeng-pwede ka dito. Bakit naman hindi? Pagpasok nila sa loob ay sumilip si Alexus sa crib na kinalalagyan ng baby. Ang himbing ng pagkakatulog nito, mabuti pa ang sanggol, sobrang payapa ang isip nito. Umuwi ka na ba, Ariana? Dahan-dahan na naupo nga sa sofa si Alexus at isinandig ang likod niya. Oo, may pupuntahan pa daw sila ni Hans. Huminga ng malalim nga si Alexus. Gusto na niyang matulog sa sobrang pagod. Magpapahinga na muna ako saglit, Lexi. Sige, mag-aanda rin ako ng hapunan para sa'yo. Kinilig si Alexus nang bigyan siya ng una ng babae. May ngiti sa labi na pumikit siya. Habang si Lexi naman ay nagluluto ng hapunan sa kusina, tulog na ang anak, kaya malaya siyang makakakilos. Maya-maya lang ay nagulat siya dahil biglang may baba na dumampi sa kanyang balikat. Pwede na ba akong kumain? Paglingon ni Alexi, nagkatitigan silang dalawa. Malapit na to. Pansin niyang nakangiti si Alexus pero hindi na nga niya tinignan pa ulit. Nahihiya kasi siya. Lalabas ako ulit, babantayan ko si Baby Zia. Tumango si Lexi. Pagkaalis ng lalaki ay huminga siya nang malalim para pakalmahin ang sarili niya. Nang maluto ang ulam ay kinuha na niya ito sa kalan para palamigin. Narinig na lang niya na umiiyak si Zia. Bago pa makapagsalita si Lexi ay nakita na niyang pumasok ulit ng kusina si Alexus. Dala ang anak niya. Umihi yata o nagutom. Sad nga ni Lexi. Isinayaw-sayaw nga ni Alexus kaya napangisi siya. Nagutom lang to. Hindi naman basa ang diaper niya nang tignan ko. Tumango si Lexi. Pakihawak ako saglit ha. Magtitimpla lang ako ng gatas. Nginitaan siya ni Alexus. Take your time. Tumigil sa pag-iyak si Zia. Kinagat-kagat nga nito ang ilong nga ni Alexus, kaya tawang-tawang lalaki. Gutom na gutom nga talaga. Natawa naman ng malakas si Alexus. Happy pill pa talaga ang mga bata, no? Huminga ng malalim si Lexi. Sinabi mo pa, sobra. Binilisan ni Lexi ang kanyang naging kilos para makainom na ng gatas ang kanyang anak. Nang matapos ay kinuha na ni Alexus ang milk bottle sa kanya para ito na ang magpainom kay Zia, kaya naghanda na rin siya para makapaghapunan na ito. Tapos na kasi siyang kumain. Isa-isa na niyang inilabas at dinala niya sa living room. Liligpitin na lang niya mamaya. Tulog na siya ulit. Sad ni Alexus. Napangiti siya nang makita na bumalik na nga sa pagkakatulog ang anak. Salamat ah. Ganyan talaga siya kapag hindi nabubusog.
Nakaramdam siya ng pagkaasiwa nang titigan siya ng maigi ni Alexus na para bang may sinasabi nga ang kanyang mga mata. Let's eat. Sabayan mo na ako. Ngumiti lang si Lexi. Kumain ka na, tapos na akong kumain. Naupo na nga sa sofa si Alexus. Sige, gutom na rin ako. Nang mag-umpisa ng kumain ng lalaki, ay pumasok siya ng kwarto para ihanap ito ng maisusuot. Gabi na rin, kaya hindi na niya ito papauwiin. Napatanga si Lexi nang maisip kung bakit niya inaalagaan ng lalaki, gayong wala na sila. Siguro ay nasasanay lang talaga siya sa mga ginagawa niya para rito noon. Napabuntong hininga na tumayo si Lexi, bit-bit ang damit, na para kay Alexus ay lumabas na siya ng kwarto. Magbihis ka na, bukas ka na lang umuwi. Kanina pa pala, natapos kumain ng lalaki dahil malinis na ang mesa. Nang tingnan niya, pansin niyang napatitig ito sa kanya, hindi yata makapaniwala sa sinabi niya. May dala naman akong kotse. Ngumiti si Lexi. Pero gabi na, bahid mo din naman to ah. Tumango si Alexus sa tinanggap nga ang inabot niyang bihisan. Salamat Lexi. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko na magmaneho. Tinapik niya ang balikat nito. Pagkatapos mong magbihis, magpahinga ka na lang sa kabilang kwarto. Ngumiti naman si Alexus at tumango. 1 oras ang nakalipas, samantalang si Alexus ay hindi makatulog kahit anong gawin niya, sumakit na lang ang kanyang ulo. Dahan-dahan siyang bumangon at bumaba sa higaan, sabay bukas ng pinto. Nakita niya si Lexi na nakaupo sa sofa na binabantayan ng anak nito. Sumandig siya sa hamba ng pinto, nakasalikop ang kanyang mga braso at seryosong nakatitig sa babae. Bakit pa bigla ka na lang nawala noon? May nagawa ba ako mali para gawin mo yun sa akin? Biglang seryosong saad nga ni Alexus. Napatingin sa kanya si Lexi. Maluha-luha ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Agad na tumayo ang babae at lumapit sa kanya, saka siya niyakap ng sobrang higpit. Sorry talaga kung bigla na lang ako nawala. Siguro hindi ko na kayang panindigan ng relasyon na nabuo natin noon at na-pressure din ako. Pag-i-explain nga ng babae. Napabuntong hininga na nga lamang si Alexus. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Nainip na yata ang panahon kaya siya nang gumawa ng paraan na paglapitin pa tayong muli. Tumingala sa kanya si Lexi. Napakagat siya ng labi nang haplusin nga nito ang kanyang pisngi. Napatawad mo na ba ako? Napatitig nga siya sa babae. Magagawa ko bang magalit sa'yo kung ganito kakalapit sa akin? Nagkatawanan na nga lamang silang dalawa. Kaya siguro ako nagkaganito dahil nakarma ako sa'yo. Malungkot pa nga na saad ni Lexi. Hinaplos niya ang buhok ni Lexi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at matatapos din yun kapag hindi kayo ang para sa isa't isa. Napangiti na nga lamang si Lexi at nagyakapan silang dalawa. Matulog na tayo. Good night. Napapikit ito ng halikan niya sa noo. Pagkatapos nilang mag-usap, ay bumalik siya sa loob ng kwarto at natulog. Kinabukasan, nagising si Alexus na mabigat ang kanyang braso parang may nakadagan na pangiti siya. Nang pagdilat niya ng mata, ay nasilayan ng magandang mukha ni Baby Zia. Masayang-masaya ka ngayon na. Ngumiti ito lalo na nang kurut-kurutin niya nang mahina ang pisngi nito. Pakiramdam ni Alexus ay may space sa puso niya ang anak ni Lexi. Napahagikik na lang ito nang pugpugin niya ng halik sa mukha at leeg. Nagising ka ba niya? Gusto kasi niyang lumapit sa'yo kaya itinabi ko na. Agad na patingin sa Alexus sa gawin ng babae nang marinig niya ang boses nito. Hindi naman. Kailangan ko munang umuwi ng bahay para kumuha ng damit. Na-conscious si Alexus dahil tinitigan nga siya ng mariin ni Lexi. Hindi na. Nagatid si Ariana nito. Nang damit mo, kasama na naman si Hans. Hindi na yatang paghihiwalay silang dalawa. Ngumiti na nga lamang si Alexus. Pagbangon niya ay kinarga nga niya ang baby, sabay baba nga ng kama.
Nalilito nga ako sa estado ng relasyon nila eh. Hanggat walang umaamin, hindi natin malalaman. Natawa na lang si Lexie. Napatitig naman siya sa magandang mukha ng babae. Kahit kapatid niya si Ariana, ay hindi siya nakikialam sa usapang pag-ibig nito kasi hindi siya mahilig magtanong. Pagkatayo niya, ay nilapitan siya ni Lexie para kunin ang anak nito pero umiling siya. Ako nang magkakarga kay Zia. Maligo ka na para makapasok ka na ng trabaho. Ang bilis ng tibok ng puso ni Alexus dahil magkadikit naman silang dalawa ni Lexie. Hamayang hapon pa ang duty ko hanggang bukas. Kaya sa akin na muna tong anak mo. Saad naman niya. Ganun ba? Sige, mabuti naman, maglalaban na lang kasi ako. Nginitian niya ang babae. Maya-maya lang ay tuluyan ng lumabas ng kwarto si Alexus. Bit-bit ang baby. Mahal na niya ang batang ito. Lumabas ng bahay si Alexus dala ang baby at tumambay sila sa bakuran. Sa sobrang busy niya ay nakalimutan na niyang magpakasal pero ang puso niya ay tumitibok sa isang tao lang. Isinayaw-sayaw niya si Zia, tuwang-tuwa naman ito sa ginagawa niya. Paglingon niya sa front door ay nakita niya si Lexie na lumabas na may dalang plato. Pagkain yata ang laman. May tumawag sa'yo. Nakakunot ang noo na napatingin si Alexus sa babae. Paglapit nito sa kanya ay nagkatitigan silang dalawa. Nagulat pa nga siya dahil sinubuan siya nito. Sino naman kaya? Tanong nga ni Alexus. Isang kutsara lang ang gamit nila kasi kumain din ito kaya napapalunok na lang siya. Hindi ko alam. Narinig ko lang naman mula sa kwarto mo na tumunog ng paulit-ulit, baka may emergency. Paulit-ulit siyang sinusubuan ng pagkain ni Lexie hanggang sa maubos nilang dalawa ang laman ng plato. Bandang hapon ay gumayak na si Alexus para pumasok sa trabaho. Nasa crib naman si Zia na sobrang himbing ang pagkakatulog. Nagkangitian sila ni Lexie nang magpang-abot ang kanilang tingin. Papasok na ako sa trabaho. Saad ni Alexus. Natawa siya nang kindatan nga siya ni Lexie. Ingat ka. Ihatid na nga lang kita sa labas. Napahalakhak na lang si Alexus. Dali-dali siyang inihatid ni Lexie sa labas na na-appreciate niya ng sobra. Walang nagbabago sa ugali nito at pakikitungo sa kanya. Ito pa rin ang babaeng minahal niya noon. Kung nanaisin ng tadhana na magkabalikan sila, ay hindi siya natatakot na sumugal ulit. Ang saya-saya niya na papasok ngayon sa trabaho dahil sa mag-ina. Pagdating ni Alexus sa ospital ay sumalubong sa kanya ang makalat niyang opisina. Nagkakalat ang mga gamit niya sa sahig. Sakto naman na dumungaw ang nurse na si Steph kaya humarap siya rito. Anong nangyayari dito? Tanong nga ni Alexus. Huminga ng malalim si Steph na tumingin sa kanya. Kagagawan po yan ni Ira, Doc. Pumasok kasi siya rito sa ospital na lasing. Tinatawagan ka niya pero hindi ka raw sumasagot eh. Sagot ni Nurse Steph. Napahilot na nga lamang sa sentido niya si Alexus. Bakit ba umabot sa ganitong lahat? Wala naman siyang kasalanan rito. Nasaan na siya ngayon? Tanong nga ni Alexus. Pumasok si Steph para ligpitin nga ang mga nagkalat na gamit niya. Umuwi na po, Doc eh. Pupuntahan ka raw niya sa bahay mo. Sumbong nga ni Nurse Steph. Nailing na nga lamang si Alexus. Ngayon pa niya nalaman na may ugali pala ang ganito ang babae. Ako nang magliligpit niyan. Ngumiti si Steph. Tutulungan ko na po kayo, Doc. Turan nga ni Steph. Nahihiya si Alexus. Laking perwisyo talaga ng ginawa ni Ira. Salamat. Tumango naman si Steph. Nang matapos ay lumabas na ito at isinara ang pintuan. Ang lalim ng buntong hininga ni Alexus nang maisip ang ginagawa ni Ira. Nakakahiya naman kung iisipin mabuti. Kinabukasan, inaantok ang pakiramdam ni Alexus. Sobrang dami nilang pasyente at iba-iba ang sakit kaya nakakapanghina. Hindi bumalik sa ospital si Ira siguro kapag nawala na ang tama ng alak ay mahihiya ito sa nagawa kong meron man. Dahan-dahan tumayo si Alexus, inunat muna niya ang kanyang braso pa itaas
sabay bitbit ng kanyang bag. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto at nilak ito pagkatapos na sanay kasi siya na hindi gagamit ng susi sa opisina niya dahil wala naman mangahas pumasok Moon. Basta wala siya, pero ngayon ay wala na siyang tiwala. Paglabas ng ospital ni Alexus ay tumunog ang kanyang phone. Si Ariana pala. Hindi na makakatawag sa kanya si Ira dahil blacklisted na ang numero nito sa phone niya. Sinagot muna niya ang tawag ng kapatid bago siya pumasok sa loob ng kotse. Good morning, kuya. Out ka na sa ospital? Tanong nga ni Ariana. Ngumiti si Alexus. Hindi na siya galit sa kapatid, okay na nga silang dalawa. Good morning, kalalabas ko lang ngayon. Marinig niya ang buntong hininga ni Ariana sa kabilang linya. Mabuti naman po, kuya. May bisita ka kasi dito na naghihintay eh. Kanina pa siya dito, may lakad pa naman sana ako. Saad nga ng babae. Umigting ang panga ni Alexus na baka si Ira na naman ang nasa bahay niya dahil lagi siyang hinahabol nito. Sige, hintayin mo ako. Opo kuya, ingat ka. Turan nga ni Ariana. Napangiti na nga lamang si Alexus. Salamat. Pagkababa ng tawag ay agad pumasok sa driver's seat si Alexus. Pinaandar niya ang kotse at pinaharurot ito palayo. Nang marating niya ang bahay nila ay wala naman siyang nakikitang ibang kotse sa labas. Dali-dali siyang bumaba pagkahinto niya sabay lock ng pinto. Ipinagbukas na siya ng pinto ng kapatid at sabay silang pumasok sa front door. Umakyat ng hagdan si Ariana nang makita niyang seryoso ang tingin niya sa kanyang bisita. Nang maiwan silang dalawa ni Ira, ay agad itong tumayo. Sabay lapit sa kanya maglapat sana. Ang labi nila mabuti na lang nakaiwas siya. I miss you so much, sweetie. Maarteng sambit pa nga ni Ira. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Alexus. Pumiksi siya nang hawakan siya nito. Umigting ang panga niya nang maisip ang nagkalat niyang gamit. May nakuha ka pa palang ipapakita sa akin pagkatapos mong magwala sa loob ng pisina ko. Bumaba ang tingin ko sa'yo. Unprofessional talaga ang inasal mo. Hindi man lang natinag si Ira sa pinagsasabi niya. Pagtingala niya ay nakita niya si Ariana at Hans na sumisilip. Nakikinig yata ang dalawa. Wala akong maiisip na dahilan para mapansin mo. Kapag nagalit ka, magsasayang ka ng oras para sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano kita kagusto. Desperadang sambit nga ni Ira. Napangiwi na nga lamang si Alexus. Maraming mga taong may feelings dyan sa kapwa nila, pero hindi kasing worse sa'yo. I want to be honest with you, Ira. Ayoko ng taong walang respeto sa space ng iba. And one more thing. Salamat dahil gusto mo ko pero huwag kang mag-expect na magugustuhan din kita. Namutla si Ira na hindi ito makapagsalita pero kalaunan na yung umisilang na parang hindi natamaan nga sa sinabi niya. It's okay. Hindi pa naman tapos ang laban, mananalo ako sa puso mo. Turan nga ni Ira. Napabuntong hininga na lang si Alexus. Ang taas ng self-confidence pero bagsak pa rin kasi masama ang ugali. Hindi na umimik si Alexus, tinitingnan na lang niya ang babae na naglalakad palabas. Samantalang si Lexi ay kakalabas lang ng taxi. Kararating lang nila sa bahay ni Alexus. Pinapunta kasi sila ni Ariana, hindi niya alam kung meron. Natigilan siya nang pagtingin niya sa gate ay kalalabas lang din ng babaeng bumangga sa kanya sa ospital. Lalagpasan sana niya ito nang harangan siya. Ang laki ng daan, Dok. Pag-aaksayan mo talaga ako ng oras? Umismit ang babae, tinignan nga siya mula ulo hanggang paa. Kaya tumaas ang kanyang kilay. Nilalandi mo si Alexus, tapos may anak ka na? Nakakahiya ka naman. Tahasang sambit nga ni Ira. Nagpanting ang tenga ni Lexi. Hindi naman paglalandi ang tawag doon. Kung anak naman namin itong dalawa. Napanganga ang babae at namimilog din ang mga mata nito sa narinig. Ang sarap nito nga sa rin lumalabas ang ugali na hindi naayon sa itsura. This can't be. Sabi nga ni Ira. Napangisi si Lexi. Bumalik ka na sa ospital. Hinihintay ka na ng mga pasyente mo, Dok. Umingos si Ira at naglakad nga palayo. Siya rin, napaglabas nga ni Alexus ng gate,
at nakahunot nga ang noon nito. "Is everything okay?" Ngumiti lang Pino si Lexi. "Oo." Muntik pa silang magkahalikan nang kukunin na nga nito sa kanya si Zia. "Pasok tayo." Tumango si Lexi na kinakabahan. Nilakayan niya ang bukas ng gate para makapasok nga si Alexus na hindi mabangga nga ang gate. "Nasaan si Ariana?" Nilingon siya ni Alexus. "She's upstairs, kasama si Hans." Nang nasa living room na nga sila ay agad naupo si Lexi. Napagod siya sa paglalaba ng maruruming damit nila lalo na kay Zia. "Aalis daw kami ngayon." Tinitigan siya ng mariin ni Alexus. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito ngayon. Bago pa makasagot ang lalaki, ay magkasunod na bumaba ng hagdan si Ariana at Hans. "Tara na ate, iwanan mo na lang si baby Zia kay kuya." Nakangiting sabi nga ni Ariana. Hindi naman umangal pa si Alexus, feel na feel nga nito ang pagkarga sa anak niya. "Kailangan magpahinga ng kuya mo. Dadalhin ko na lang si Zia." Saad nga ni Lexi. "Iwanan mo na lang. May kasambahay naman na titingin kung may gagawin ako saglit." Saad nga ni Alexus at nagkatinginan ng dalawa nang umiti sa kanya si Alexus. "Oo." Agad na tumayo si Lexi. Saad naman nito, "Salamat Dadalhin na lang kita ng pasalubong." Natawa na nga lamang si Alexus. Kahit na wala na basta umuwi ka lang ng ligtas. Masuyong saad niya. Tumikim nga si Ariana at Hans at agad tumakbo palabas ng pinto. Nilapitan niya si Alexus at hinilang dalawang tenga nito. "Ikaw talaga kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo." Tinawanan lang siya ng lalaki. Bago siya sumunod, ay tintingnan muna niya ang tote bag kung nadala niya lahat ang kailangan ni Zia. Makalipas ang ilang minuto ay nasa syudad na sila, itinabi ang kotse at naglakad-lakad na lang. Maya-maya lang ay pumasok sila sa isang bakanting building dahil bagong pintura pa lang ito. Agad na lumapit sa kanya si Ariana at umakbay sa kanya. "Mahilig ka bang magnegosyo ate?" Tanong nga ni Ariana. Napabuntong hininga si Lexi at ngumiti. "Oo, pero wala pa akong puhunan eh. Maghahanap pa ako ng trabaho nito. Naipit talaga ako nito sa pag-aalaga ng anak tsaka paghahanap buhay." Tinignan nga siya nito. "Walang problema sa puhunan, pwede kang humingi ng pabor kay kuya. Pagbibigyan ka niya for sure dahil may nakaraan naman kayo eh. And he cares for you." Sabi nga ni Ariana. Pero nailing na nga lamang si Lexi. "Hindi na. Nakakaya sa kanya. Masyado na siyang madaming naitulong sa amin." Tinapik-tapik ni Ariana ang kanyang balikat. "Okay lang yan sa kanya ate." Nakangiting saad pa nga ni Ariana. Hindi niya talaga kayang dagdagan pa dahil nang bigyan nga sila ng matutuluyan ay malaking bagay na. "Huwag na lang." Ngingiti-ngiti si Ariana sa kanya. "Ang totoo niyan. Para sa iyo talaga tong building na to, te. Binili to para sa inyo ng baby mo." Turan nga ni Ariana. Napanganga si Lexi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Talaga ba?" Niyakap niya si Ariana. "Opo ate. Ang sakit ng naranasan mo kaya deserve mo ang ganitong blessings. At meron pa. Sagot ko na rin ang puhunan." Sagot ni Ariana. May binigay itong sobre sa kanya. Napatalon sa tuwa si Lexi sabay iyak nga ng malakas. "Totoo ba to? Maraming salamat Ariana ha." Pinugpog niya ng halik ang pisngi nito at nagkaiyakan nga silang dalawa. Si Hans naman nakangiti lang sa kanila. "Walang anuman ate. May mabuti kang puso no. At saksi ako doon dahil sa nangyari sa inyo ng anak mo na ako ang may kagagawan." Niyakap niya si Ariana ng sobrang higpit. Pagkatapos nilang tumingin sa space na para sa kanya ay inabot din nito ang susi at papeles. Nang maisara na sa kamalagyan ng lock ay pumasok muna sila sa mall bago umuwi. Pagpasok ni Lexi sa front door ay sinalubong agad siya ni Alexus na nakakunot ang noo. "Umiiyak ka ba?" Tanong nga ni Alexus. Napabuntong hininga siya nang punasan ng lalaki ang kanyang pisngi. Bumilis ang tibok ng puso ni Lexi kapag ganito ay hindi niya maiwasan
Maisip na sa mga pag-alala siya ng lalaki unang na in love. Oo may surprise gift kasi si Ariana. Kaya yun, nagkaiyakan kami. Agad na napatingin nga si Alexis sa kapatid. Ano naman yun? Ngumiti ng sobrang tamis ni Ariana. Binigyan ko siya ng space for business niya, kuya. Pati na rin puhunan para makapagsimula na siya. Ibabalik na lang daw niya kapag nakabawi-bawi na. Sagot ni Ariana. Dapat lang may kasalanan ka sa kanya lalo na sa batang to. Pinugpog ng halik ni Alexis si Zia. Ngiting-ngiti naman ang kanyang anak sa ginawa ni Alexis. Ngayon lang niya alam na mahilig sa mga bata ang lalaki. Nang tingnan niya si Ariana ay humaba ang nguso nito. Nagsorry na po ako, kuya. Kalimutan na natin yun kaya nga bumabawi ako Angal na nga ni Ariana. Nagkatawanan na nga lamang sila. Umikot ang mga mata ni Alexis. Dito na lang muna kayo matulog. Napansin ni Alexis nang umiti nga si Ariana. Naupo si Lexi sa sofa dahil nangalay nga ang binti niya. Pwede naman. Kinuha nga ni Ariana kay Alexis ang anak niya at isinama papuntang kusina nang maiwan silang dalawa ay napatitig ng lalaki sa kanya. Kung kinulang ang puhunan mo, magsabi ka lang sa akin Dadagdagan ko, walang kaso yun. Nahihiya na nga si Lexi sa kabaitan ng magkapatid. Okay na yun. Ngumisi si Alexis. Lumundag ang puso ni Lexi nang mapansin niyang sobrang gwapo ng lalaki na ngumiti. Pagkatapos nilang mag-usap, ay sumenyas si Ariana na sumunod siya rito. Nagpaalam siya sa lalaki at pumayag naman ito agad. Papahiramin kita ng damit, ate. Ano bang gusto mo? Tanong nga ni Ariana. Natawa naman si Lexi. Mahabang manggas sana. Nalamigin ako Napatakip niya sa bibig nito si Ariana. Naiti pa naman ang ibibigay ko sa'yo, te. Para naman luluwa yung mga mata ni kuya kapag nakita ka. Pili ang saad nga ni Ariana. Itinulak niya ito ng mahina. Imbes mainis ay gumanti ito sa kanya. Delikado yung iniisip mo. Maliit pa nga ako, baka masundan na. Namumula na nga lamang sa tawa si Ariana. Pero kalaunan ay sumeryoso ang mukha. Gusto kong magbalikan kayong dalawa ni kuya, te. Ayoko mapunta siya sa doktor na yun. Unang kita ko pa lang sa kanya. Hindi na kami magkakasundo. Napabuntong hininga na saad nga ni Ariana. Alam niya kung sino ang tinutukoy nga ni Ariana. Ang malditang doktor na nakasagutan niya at sobrang in love kay Alexis. Kahit sinong mahalin ng kuya mo, kailangan nakasuporta ka. Sila lang din naman ang magsasama. Ngumiti si Ariana. Sabagay, pero mas gusto ko po kayo, te. Saad naman ni Ariana. Natawa na nga lamang ng malakas si Lexi, biglang tumikom ang bibig. Nang sumilip nga si Alexis bigla at tinignan silang dalawa. Bakit natahimik kayo? Tanong nga ni Alexis. Nagkatinginan silang dalawa ni Ariana. Nang makita niyang hindi bitbit ng lalaki si Zia, ay binato niya ito ng unan, kaya sapol sa mukha. Gusto nitong gumanti, kaya pumasok ito at tinalunan siya nito. Nakita niyang agad tumayo si Ariana at dahan-dahan lumabas ng pinto. Sumilip pa ito at ngumisi sa kanya bago sila iniwan ni Alexis sa loob. Natamaan ang bibig ni Lexi nang hambalusin siya ng lalaki ng unang dahilan para mapangiwi siya. Ang sakit naman. Agad binitawan ni Alexis ang unan at nilapitan siya. Nagulat na lang si Lexi nang bigla siyang siilin nito ng halik sa labi na nagpahinto sa ikot ng mundo niya. Nakaawang ang bibig niya nang matapos siya nitong halikan. Masakit pa ba? Halikan ko pa ulit para tuluyang mawala. Saad nga ni Alexis. Napalunok si Lexi. Agad siyang bumaba sa kama bago pa siya mahalikan ulit ni Alexis. Okay na. Agad siyang lumabas ng kwarto na walang paalam. Narinig pa niya ang nakakalukong tawa ni Alexis sa kanya. Isang buwan ang nakalipas, nahulog ulit ang loob ni Lexi sa dating karelasyon. Nakalimutan niya ang sakit na dulot ng ama ni Zia. Masaya na siya sa buhay niya
kasama ang anak at hindi na sila manlilimos sa kalsada dahil may negosyo na sila, kumikita naman kahit na papaano. Kumuha na siya ng nanny para sa anak niya kaya makakakilos na siya na walang dalang bata. Gusto niya sanang maging hands-on mother pero kailangan niyang kumayod. Nasa tindahan siya ngayon nang lumitaw sa kanyang harapan si Alexus. Nakasuot pa ito ng uniforme. Magkano ka? Napahagikik na nga lamang si Alexi. Inabot nga niya ang tagiliran nito at kinurot. Hindi ako kasali sa ibebenta, Dok. Saka nagkamali ka yata ng lugar na pinuntahan na. Natawa na nga lamang si Alexus. Alam ko, Alexi, bata pa naman ako para maging ulyanin na. Mas lalong natawa ng malakas si Alexi. Sayang, kung magiging makakalimutin na tapos hindi pa nakapag-asawa. Sumeryosong tingin na Alexis sa kanya. Kung papayag ka ba naman, bakit pa ako lalayo, di ba? Napalunok si Lexi ng ilang beses. Pakiramdam niya ay parang nagpapahangin ang lalaki pero hindi na lang niya seseryosohin. Ikaw talaga, ano bang kailangan mo? Nginitian nga siya ni Alexus. Dumaan lang ako para makita ka. Galing din ako sa bahay mo. Binisita ko si Zia. Natouch naman ang puso ni Lexi. Masarap magmahal ang lalaking to. Sadyang salang tong tanga at pinakawalan pa. Salamat Kapag lumaki si Zia ay hindi na nga niya kailangan ng totoo na ama dahil nandyan ka. Ang saya nga ni Alexus. Niyakap na lang siya nito ng sobrang higpit. Salamat din. Nagkaroon ng halaga ang buhay ko dahil sa batang yun. Papasok na ako sa trabaho. May dala nga pala akong pagkain para sa'yo. Kukunin ko lang sa kotse. Tinapik niya ang balikat ni Alexus. Sasamahan na kita. Tumango naman si Alexus at magkaakbay silang dalawa na lumabas ng tindahan. Nang maibigay ng lalaki ang pagkain, ay napangiti siya dahil bumeso muna ito bago pumasok sa kotse. Kumakaway na lang si Lexi nang papalayo ang kotse na minamaneho ni Alexus. Napahinga siya ng malalim ng maisip na sobrang mahal na niya ang lalaking iyon. May isa siyang tindera na kasama dito kaya pinagsaluhan nila ang bigay ni Alexus. Bandang hapon ay naunang lumabas ng tindahan si Lexi dahil biglang umikot ang paningin niya. Nagpunta siya sa hospital para magpa-check up kung tumaas ba ang dugo niya pero hindi naman pala. Over-fatigue lang at lack of sleep kaya nahihilo siya. Binigyan lang siya ng gamot pagkatapos. Pinagalala mo ko. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Kanina pa ang out nga ni Alexus sa trabaho pero napabalik ito ng tawagin nga kanina. Nahilo kasi ako kanina . Ngumisi si Alexus ng nakakaloko. Baka buntis ka. Hinila nga niya ang tenga nito. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga nurse at pasyente na dumadaan kasi ang lakas nga ng reklamo ng lalaki. Gutom ka yata. Kung ano na lang yung sinasabi mo. Tawa nga ng tawa si Alexus. May pahawak pa nga sa tiyan ng lalaki. Sandali lang Hintayin mo ako rito, may pupuntahan lang ako saglit sa second floor. Sige, saad nga ni Lexi. Pagkaalis ng lalaki ay sinusundan na lang niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na itong nakalayo. Naghintay lang talaga si Lexi nang biglang lumapit sa kanya si Ira. Puno ng panghuhusga ang titig nito. Ang gaya mo palang tipo ni Alexus. Sobrang mumurahin. Unang tingin pa lang, hindi na attractive minsan talaga nabubulag ang isang tao. Maarteng sabi pa nga ni Ira. Bawat sulok ng mukha niya ay inaaninag nga nito. Ngumiti lang si Lexi ng pailalim at may panguuyam. Nakakatawa ka talaga. Pinag-aaksayahan mo ng oras ang bumurahing to. Insecure ka yata sa akin. Sobrang halata na kapag nakikita mo ko, ay kukulo ang dugo mo. Nagpag-ambot nga ang kilay ni Ira. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Pagsasawaan ka lang ni Alexus. Kapag nawala na siya ng gana, ay iiwan ka na niya. Kawawa ka lang. Turan pa nga ni Ira. Ngumisi si Lexi. Ikaw ang mas kawawa. Dahil ipagpipilitan mong sarili mo sa isang taong hindi ka gusto,
Tapos nangaaway ka ng mga malalapit sa kanya? Anong utak meron ka? Kumilos ka ng naaayon sa profession, okay? Galit na galit ang ekspresyon ng mukha ni Ira. Pero hindi niya ito papatulan ng pisikalan hanggat hindi nga siya kinakante. Kailanman, hindi ako magiging kawawa. May maraming pera ako. Maganda ang trabaho ko, parang sarili mo lang sinasabihan mo ng ganyan. Pagmamayabang naman ni Ira. Natawa nga si Lexi. Hindi rin ako kawawa, Doc. Masaya din ang buhay ko. May negosyo ako na kumikita naman. Meron din akong mga anak at higit sa lahat nandyan si Alexis para sa akin. Ano sa tingin mo? Para na ako nanalo ng loto, di ba? Nangaasar pa nga na saad ni Lexi. Punong-puno na nga ng inis ang puso ni Ira. Nang umalis saka naman bumalik nga si Alexis. Tara na, pasensya na natagalan ako. Inakbayan niya ang lalaki. Dikit na dikit siya rito na lumabas ng ospital. Napangisi siya dahil alam niyang nakatingin sa kanila si Ira. Gusto na niyang matawa sa paglabas nila pero pinigilan niya dahil baka magtanong si Alexis kung anong nangyari sa kanya. Pagdating ng bahay, ay sumalubong sa kanila si Zia pero kay Alexis ito, lumapit kaya tuwang-tuwa naman ang lalaki. Ang daya mo naman anak, ako ang nanay mo. Hinalikan nga niyang pisngin nito na tigilan siya nang mapansin niyang napatitig sa kanyang lalaki. Nasa naman ang akin? Ngumusa si Lexi. Halikan sana siya nito pero ang bilis nga niyang nakaiwas talaga. Hindi ka kasali, wala pang ang label eh. Natawa nga si Alexis. Pahiram ng ballpen. Susulatan ko para magkaroon. Tawang-tawa naman si Lexi sa banat ng lalaki. Kinarga niya ang anak, bumaba ito pagkatapos at nagmamadaling pumunta sa yaya nito. Magbibihis muna ako Ngumisi si Alexis. Sinipa niya ang tuhod nga nito dahil nakatitig nga sa dibdib niya. Grabe ka naman. Pero pwede bang sumama? Magbibihis din ako. Kinurot niya ang tagiliran nga nito. Huwag kang ang bastos. Sinamaan siya ng tingin ni Alexis. Sasama lang naman ako Hindi ko sinabing titingin ako. Walang nagawa si Lexi, kundi niyakap na lang niya si Alexis. Sa sumunod na araw habang si Alexis ay takot na takot ang pakiramdam nang puntahan siya ni Ira na puno ng dugo ang damit nito. Maraming sugat ang mukha na parang galing sa aksidente. Tulungan mo ko, Alexis. Mamamatay na yata ako. Turan nga nito. Napahinga ng malalim si Alexis. Hindi dito ang emergency room, Ira. Nagdilima ang paningin ng babae sa kanya. Wala ka talagang puso, no? Bilang doktor man lang sana magkaroon ka man lang ng pakialam sa akin. Ang dami ko nang ang sugat, Pag-iinarte nga ni Ira. Napahinga ng malalim si Alexis. Hindi lang ako ang doktor dito, okay? Tumayo si Alexis at hinakay nga niya si Ira palabas ng opisina. Dahan-dahan lang, ano ba? Ganyan ka na ba talaga? Turan nga ni Ira. Imbes na maawa siya ay hindi na nga dahil kung ano-ano na lang naisipang gawin ng babaeng to. Iniistorbo mo talaga ako, Ira. Napangisi na nga lamang si Ira. Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang babae mo ang may gawa nito? Sambit nga ni Ira. Kumunot na si Alexis. Ano? Alam niyang hindi magagawa ni Lex ang ganitong bagay sa kapwa. Nagbabait-baitan pero kayang manakit ng tao. Ganun ba talaga ang tipo mong mahalin? Ang lala ng ugali. May galit nga sa boses na saad pa nga ni Ira. Ang lalim ng naging paghinga ni Alexis. Kaya suminyas siya kay Steph na samahan ng babae sa loob. Naiiling siya na bumalik sa kanyang opisina para tawagan si Lexi. Gusto niyang malaman ang totoo. Nasaan ka ngayon? Tanong nga ni Alexis. Narinig niya ang mga boses mula sa kabilang linya. Nasa tindahan lang. Ang daming customer, hindi ako makasingit Kagat-kagat nga ni Alexis ang kanyang labi. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na dumating dito sa ospital si Ira. Puno ng sugat at dugong damit. Ikaw daw ang may kagagawan? Napakunot noon si Lexi. Ha? Bakit ka naman gagawin yun sa kanya? Hindi nga kami nagkita niyan Alam mo naman na obsessed yan sa'yo, kaya gumagawa ng paraan para mapansin mo.
Napahilot na nga lamang sa sentido nga si Alexus. Ewan ko na lang talaga sa babaeng to. Tatawag ako sa iyo mamaya ha, busy pa ako. Saad na nga lamang ni Lexi. Napangiti na lamang si Alexus, hindi pa man sila nagkabalikan ni Lexi pero sobrang sweet na nga nilang dalawa sa isa't isa. Ingat ka. Napasandig na lang sa upuan niya si Alexus. Bandang hapon, hindi na niya sinilip si Ira. Nakakaubos ng pasensya ang babaeng iyon. Hindi niya alam kung ano na naman ang gagawin nito sa susunod para mapansin niya. Bago umuwi ng bahay si Alexus, ay dinaanan muna niya si Lexi pero sabi ng tindera ay nag-out daw ito ng maaga. Sinubukan niyang tawagan pero hindi niya makontak kaya pinuntahan na lang niya sa tinitirhan nito. Napabuntong hininga siya. Nang pagdating niya ay wala din ito kaya tinawagan niya si Ariana. Baka magkasama ang dalawa. Hindi po kuya. Nasa opisina ako ngayon katatapos lang ng klase namin. Puntahan mo na lang sa tindahan niya. Saad nga ni Ariana. Naiiling na nga lamang si Alexus. Wala doon din ako galing. Natawa si Ariana sa kabilang linya. Kuya naman, napag-aalatan ka na masyado. Hindi ka boyfriend para mag-alala ng ganyan. Pangasar nga ni Ariana. Napakagatlabi na nga lamang si Alexus. Nag-aalala ako bilang kaibigan. Talaga ba? Aminin mo na kasi kuya na mahal mo pa rin siya. Kapag mabagal ka, mauunahan ka talaga. Sige ka. Sagot ni Ariana. May punto naman ang kapatid. Ibababa ko na nga itong tawag. Ang dami mo namang sinasabi. Tinawanan lang siya ni Ariana. Pagbaba ng tawag ay ibabalik na sana niya sa bulsa ng pantalon ng phone niya. Pero may natanggap siyang mensahe galing sa isang dummy account. Nang buksan niya ay litrato ito ni Lexi na may kausap na isang lalaki. Masaya na kinuna ng mga ito kaya binaha ng selos ang kanyang sarili. Ang gusto niya ay sa kanya lang sasaya si Lexi pero malabong mangyari ang nais niya. Agad siyang sumakay sa kotse at pinaharurot ito palayo. Ang higpit ng hawak niya sa manibela parang lilipad na ang kotse sa bilis ng kanyang pagmamaneho hanggang sa makarating siya ng bahay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagkulong siya sa loob. Habang si Lexi ay kakauwi lang ng bahay, na-meet niya kanina ang pinsang buo ng dating karelasyon. Nag-usap lang sila ng kaunti. Nagkamustahan, hindi siya nagtanong tungkol sa ama ni Zia, pero ito ang nagbukas ng usapan. May maraming anak na raw ngayon ng lalaki at maayos na ang buhay kasama ng bagong asawa. Wala nang bitterness sa puso niya, pero kung magtagpo man ang landas nila ay hindi niya ito kakausapin. Sabi ng yaya ay dito daw galing kanina si Alexus pero nag-chat siya ngayon ay hindi nag-reply. Tatawagan na lang siya si Ariana kapag walang chat. Ang lalaki ay hindi niya ito iistorbohin. Hi Ariana, nasaan ang kuya mo? Tahimik ang kabila, siguro nasa opisina pa ito. Bilib siya kay Ariana. Kahit nag-aaral pa, ay may sarili ng business. May ipon pa ito kumpara sa kanya noong una. Nandito na sa bahay ate. Puntahan mo po rito. Nagkukulong po kasi siya sa kwarto eh. Sagot nga ni Ariana. Napakunot noon naman si Lexi. O sige, magbibisa ako saglit ha. Okay po ate. Saad nga ni Ariana. Pagkababa ng tawag ay agad. Pumasok ng kwarto si Lexi para magbihis. Iiwanan muna niya si Zia sa yaya nito. Uuwi din naman siya. Galing siyang hospital kanina, gusto sana niyang magkaliwanagan sila ni Ira. Ang inaalala niya na may record na siya sa police station kahit wala naman siyang kasalanan dahil sa kagagawan nito. Makalipas ang isang oras ay lulan na ng taxi si Lexi papunta sa bahay ni Alexus. Nagdala siya ng maraming prutas, pasalubong niya sa mga ito. Pagdating niya ay NQG bayad muna siya bago bumaba at dumiretso na siya sa loob dahil hindi naman nakalock ang gate. Hi, ang tahimik niyo naman. Nagtatakang saad nga ni Lexi. Sabay na napatingin naman sa gawin niya sina Ariana at Hans. Nagkatinginan sila. Hi ate, puntahan mo na si kuya. Hindi po siya lumabas ng kwarto, baka kumain. Sabi nga ni Ariana.
Napabuntong hininga si Lexi. Ano kayang nangyayari sa lalaking yun? Sa isip-isip nga niya. Sige, pupuntahan ko na lang. Ibinigay niya kay Ariana ang dala niyang prutas at dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan para puntahan si Alexus. Nang nasa harap na siya ng kwarto ng lalaki, ay kumatok siya pero walang pumansin. Kaya inulit niya ng maraming beses hanggang sa marinig niya ang boses ni Alexus. Ano ba, istorbo naman? Napakagatlabi na nga lamang si Lexi. Bad mood na naman itong si Alexis kaya nagdadalawang isip siyang pumasok. Ako to, buksan mo tong pinto, papasok ako. Matapang na saad nga ni Lexi. Narinig niyang may nabasag nga sa loob. Go away. I don't need you here. Nanlaki mga mata ni Lexi sa narinig. Sa kanya yata galit ang lalaki dahil sa tono nga ng pananalita nito. Buksan mo tong pinto o sisirain ko to. Isa, dalawa. Agad namang nagbukas nga at natakot yata sa pagbabanta niya. Ano bang problema? Saad na nga lamang ni Alexus. Napatakip nga sa ilong niya si Alexi. Dahil nga sa naamoy nga niyang baho ng kwarto ni Alexus, muntik pa nga siyang masuka sa tapang ng amoy nga ng alak. Ikaw ang may problema. Tignan mo ang itsura mo. Wala itong ligo, lasing na lasing at ang buhok nga ay wala sa ayos. Ngiting nguso si Alexus na parang tanga lang. May pakialam ka ba ha? Napakunot na nga lamang ng noo si Lexi. Mukha ba akong walang pakialam? Bumaba tayo para makakain ka. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki para sana isasama niya ito pero nagulat siya dahil tinampal nito ng malakas kaya nakabitaw siya. Sumama ang timpla ni Lexi dahil sa sakit ng kamay niya kaya pinanlakihan niya ito ng mga mata. Umalis ka na. Ayoko itong nakikita rito. Angil nga ni Alexus. Naubos na ang pasensya ni Lexi kaya itinulak niya ng ilang beses ang lalaki dahilan para mapahiga ito sa kama. Walang kaabog-abog niya nitong sinakyan, sabay hila ng damit nito sa bandang leeg. Umayos ka ha? Huwag mo kong ginugulat sa ugali mo. Matapang na saad ni Lexi. Namumulampis nga na Alexus, hindi niya alam kung humikab lang ba o umiyak nga dahil napansin niya may luha nga ang mga mata nito. May boyfriend ka na ba? Magsabi ka lang ng totoo dahil iiwas ako sa'yo kasi masasaktan talaga ako. Napatitig si Lexi sa lalaki at napakunot ang noo kung bakit niya sinasabi yun. Wala akong boyfriend. Saan naman kaya nasagap nga ng lalaki malayang balita nga? Huwag kang mahiyang magsabi. Okay lang sa akin na masaktan. Basta maging masaya ka lang. Natawa ng malakas si Lexi. Dahil si inis niya rito ay kinurot nga niya ang tagiliran nito para tumigil sa pagdadrama. Bakit ka naman masasaktan? Hinaplos nga ni Alexis ang pisngi niya sabay ngiti. Bakit nga ba? Simple lang. Dahil mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita mula noon hanggang ngayon, Lexi. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lexi dahil sa narinig. Kusa na lang tumulo ang mga luha niya kasi naman ang tanga niya na sinayang ang pagmamahal ng taong ito noon. Hindi ka napapagod? Tanong nga ni Lexi. Ngumiti sa Alexis, tinuro nga ang tungki ng kanyang ilong. Ang totoong nagmamahal hindi napapagod. Tayo na lang kasi ulit, please. Masuyong saad ni Alexis. Napakagatlabi naman si Lexi dahil nakikiusap na nga ang lalaki. Paano kung kaya pa rin ako ng dati na bigla na lang mawawala ulit? Pero para kay Lexi ay hindi na mangyayari ang ganun marunong na siyang magpahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit ni Alexus kaya mas lalo siyang naiyak. Wala akong pakialam. Basta tanggapin mo lang ako ulit sa buhay mo, masaya na ako ron. Napangiti si Lexi. Sige na nga, ang pangit mong malasing. Tumawa na nga lamang si Alexus. Salamat. Kahit ligawan ka pa, araw-araw walang problema. Oo na, ayusin mo na nga tong kwarto mo, lalabas na ako. Nagpipigil nga ng kilig na saad ni Lexi. Hinalikan siya ng lalaki sa pisngi bago ito bumaba ng kama. Siya naman ay papalabas na rin pero nang pagbukas niya ng pinto ay muntik pa na mapasubsob si Ariana at Hans
sa kanya dahil nakikichismis pala ang mga ito. Okay na ate? Kinikilig na tanungan ni Ariana. Napahalakak na nga lamang si Lexie. Kaya ikaw wag kang magpakalasing dahil mapapaamin ka talaga. Natatawang kwento na nga lamang ni Lexie. Nagkatawan silang tatlo dahilan para mag-react si Alexus sa loob ng kwarto. Maya-maya lang ay sabay na silang tatlo na bumaba ng hagdan pero ang taong lasing ay naglilinis pa sa kalat nito. Umuwi na lang si Lexie pero hindi na sila nakapag-usap ulit ni Alexus dahil nakatulog na yata ito. Nakatanggap na lang siya ng mensahe galing rito na bukas na lang sila magkikita. Kinabukasan, samantalang si Alexus ay napahawak sa kanyang ulo paggising niya. Iba talaga ang nagagawa ng selos sa isang tao. Nakaka-stress, sakit pa sa puso. Pagkababa niya ng kama, ay dahan-dahan siyang pumasok sa banyo para maligo. Pero lumabas muna siya saglit para tingnan ang phone niya kung may mensahe. Meron naman at galing kay Lexie, kinukumusta siya nito. Hindi talaga siya mapakali, kaya tinawagan niya ang babae. Gusto niyang marinig ang boses nito sa umaga. Masakit ang ulo ko. Kailangan ko ng massage. Sad ni Alexus. Napangiti siya nang marinig nga ang tawa ni Zia sa background. Kinulang lang yan sa alak, uminom ka pa. Pangasar nga ni Lexie. Napangiwi sa Alexus nang tawanan nga siya ni Lexie. Ayoko na. Masungit na saad naman ni Alexus. Salamat sa tawag, sige na, pupunta na ako sa tindahan. Napangiti na lang si Alexus nang ibaba niya ang tawag. Kumpleto na ang araw niya, wag lang siyang magseselos at masisira na naman. 2 oras ang nakalipas ay nagmamaneho na si Alexus papunta sa tindahan ni Lexie. Pero dumaan muna siya sa flower shop para bumili ng pulang rosas. Sumaglit din siya sa store para bumili ng tsokolate, pati na rin sa mall. Balak niyang bumili ng gift. Nang dala na niya lahat ay pumunta na siya kay Lexie. Wala pa masyadong customer pagdating niya kaya bumaba na sila at pumasok sa tindahan ng babae bitbit ang mga binili niya. Good morning, saad ni Alexus. Pumeso siya kay Lexie at binigay nga niya ang dala. Ang tamis nga ng ngiti ng babae sa kanya. Ang sarap mo palang malasing. Uminom ka na lang palagi ah. Nalukot ang ekspresyon ng mukha ni Alexus. Nagsiselos lang naman ako kaya ako ganun. Kumunot ang noon ni Lexie. Kanino ka naman nagsiselos? Napakagat nga ng labis Alexus. Nahihiya siyang magsabi pero nandito na siya. Nakita ko kasing may kausap kang lalaki kahapon. Napayo ko si Alexus nang tumawa ng malakas ang babae tinampal nga ang noon niya. Hindi ko boyfriend yun. Ikaw talaga pinsan yun ng papa ni Zia. Nagkita kami nang hindi inaasahan. Nagsiselos ka pala nang walang dahilan eh. Natatawang saad ni Lexie, sabay umirap. Napayo ko na nga lamang si Alexus nang tumawa ng malakas ang babae at tinampal ang noon niya. Pero valid naman ang feelings ko dahil mahal kita. Napahagikik na nga lamang tindera dahil nga sa kilig. Pumasok ka na nga, ang sarap mo namang ibulsa. Napangisi na nga lamang si Alexus. Nagulat siya. Nang biglang tumingkayad si Lexie para abutin ang pisngi niya at halikan. Ang sarap magtrabaho kapag ganito. Kinurot siya ni Lexie. Makalipas ang 1 oras, ay masayang nagmamaneho papuntang ospital si Alexus. Lalo siyang gaganahang magtrabaho kapag ganito siya kasaya. 3 buwan ang nakalipas, ay nagkabalikan na talaga silang dalawa ni Lexie. Mas ramdam niya ang intensity ng pagmamahalan nila ngayon kaysa noon. At hindi siya natatakot na biglang mawala na hindi magpapaalam si Lexie dahil alam niyang hindi na iyon mangyayari. Magmula nang magkabalikan sila ay sa bahay na nito siya nakatira. Doon na siya namamalagi. Nasa daan na ngayon si Alexus, nagmamaneho kanina pa ang out niya sa ospital. Pero nagtagal lang siya doon dahil may tinapos pa siya. Pagdating ng bahay, ay sumalubong sa kanya si Zia. Dada,
Sambit nga ni Zia. Napangiti si Alexis na kanarga ang bata dahil sa tuwa. Ako ang daddy niya, kilala niya ako, nagsasalita siya. Agad namang lumapit si Lexi kaya hinalikan nga niya ito sa labi. Ikaw talaga. Hindi naman ako papayag na mayroong iba, diba? Natawa ng malakas si Alexis. Ang tapang mo naman. Itinaas ni Lexi ang damit niya. Sabay punas nga ng basa nga niyang likod. Ibaba mo muna si Zia para makapagbihis ka. Kinuha nito ang bata at inabot sa yaya. Pumasok naman silang dalawa sa loob ng kwarto para magbihis. Si Lexi ang naghubad ng damit niya. Naupo lang siya at yumayakap sa baywang nito. I love you. Biglang saad ni Alexis. Ngumiti si Lexi, hinawakan niyang pisngi nito. Sabay halik sa labi ng matagal. I love you too. Parang hindi pa rin makaget over si Alexis na nagkabalikan nga sila ni Lexi. Pakiramdam niya ay nakalipad pa rin siya sa alapaap hanggang ngayon. Sinong mag-aakala na magtatagpo ulit ang landas natin, diba? Ngumiti si Lexi na pinupunasan nga ang kanyang likod. Oo, totoo nga na kung sino pang nakatadhana sa'yo, dadalhin ka ng panahon pabalik sa kanya. Nakangiting saad ni Lexi. Oo nga, ang galing talaga. Ngiting-ngiti siya dahil nilagyan pa siya ng pulbo sa likod ni Lexi bago siya sinuutan ng damit. Sobrang maalaga talaga nito. Nang tuluyan ng makapagbihis, si Alexis ay tumayo na siya para lagyan ng kwentas ang leeg ni Lexi. Ano to ha? Bakit may ganito pa? Pero halata sa mukha nito ang saya. Deserve mo rin ng mga ganyan. Niyakap siya ng mahigpit ni Lexi. Salamat. Saad nga nito. Inilapit niya ang pisngi niya sa babae at siniil ito ng halik sa labi. Gaganti na sana ito nang biglang bumukas ang pinto kaya napalayo agad sila sa isa't isa. Dada! Turan nga ni Zia. Agad niyang kinarga ang bata palabas ng pinto. Nilingon niya si Lexi na parang nabitin nga sa halikan nila. Itutuloy na lang natin mamaya. Kailangan tulog na tong makulit na to. Natatawang saad na nga lamang ni Alexis. Numisi lang si Lexi sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan ay mas lalong naging strong ang relasyon nila ni Lexi. Masasabi niyang nag-matured na talaga ito. Kaya willing na siyang mag-propose dahil gusto na niya itong makasama habang buhay. Nasa labas siya ngayon kasama ni Ariana at Hans. Nagpapasama siya sa mga ito para maghanap ng magandang singsing para kay Lexi. Sa tingin mo papayag siya, kuya? Tanong ni Ariana. Nakita niyang siniko ni Hans ang kapatid niya, kaya tumahimik ito. Sana pumayag. Ngumiti ang dalawa. Sa bahay din ay naghahanda na ang yaya ni Zia ng mga rose petals na ikinalat nito sa sahig hanggang labas. Masaya siya dahil napaka-supportive ng mga ito pero sana magtuloy-tuloy na ang swerte niya. Nang makahanap sila ng nagtitinda ng singsing ay pumili na si Alexis. Ang kumuha ng atensyon ay may malaking diamond sa ibabaw kaya binayaran na niya agad. Nag-order na rin sila ng masasarap na pagkain na kakainin nila mamaya pagkatapos ng proposal. Nagpaputol din ng buhok si Alexis dahil tumaas na nang hindi niya namamalayan. Nang mabili na ang lahat ng kailangan nila ay umuwi na sila sa bahay ni Lexi at naghihintay sa pag-uwi nito. Dumating na si Ate Lexi, kuya, sabi ni Ariana. Huminga ng malalim si Alexis at pinapakalma niya ang kanyang sarili. Umingit nga ang gate kaya alam niyang papasok ng babae. Yaya, bakit may mga bulaklak rito na nagkakalat? Naglalaro ba si Zia? Nagtatakang tanong nga ni Lexi. Napangisi si Alexis. Hindi sumagot ang yaya kaya alam niyang nagpatuloy sa pagpasok si Lexi. Agad siyang lumuhod nang bumukas ang front door at kitang-kita niya ang gulat ng babae sa posisyon niya. Napatingin pa ito sa sahig na may nagkalat din na mga rose petals. Sobrang aga pa, pero sigurado na ako sa'yo.
Napapalatak nga si Lexi. Tumayo ka nga dyan. Ngumiti lang si Alexus. Pero ano na, will you marry me, Lexi? Hindi na dapat tayo nagsasayang pa ng oras dahil alam mo na. Naiyak na nga si Lexi na lumapit sa kanya. Oo na nga, yes na, pinipilit mo ako eh. Inilapit nito ang daliri kaya isinuot na nga niyang singsing. Sabay tayo at niyakap nga ito ng mahigpit. Grabe, kinakabahan talaga ako. Akala ko talaga tatanggi ka. Masyado ka pa namang matapang. Saad nga ni Alexus. Kumalas ng yakap si Lexi sa kanya. Sabay tingin na nakakunat ang noo. Bakit? Napakamot sa batok niya si Alexus. Kasi akala ko hindi magiging successful ang proposal ko. Nanlalaki ang mga mata ni Alexus. Nang halikan siya sa labi ni Lexi. Ang lakas ng naging palakpak ni Ariana dahil tumagal ang halik hanggang sa natapos. Mahal kita. At syempre hindi ko maatim na saktan ko ulit. Saad ni Lexi. Ang lapad na naging pagngiti ni Alexus. Mahal din kita. Mahal na mahal. Nagyakapan sila pagkatapos ay kumain na sila nang sabay na puno ng saya at ligaya. 1 buwan at kalahati pagkatapos nilang makumpleto ang mga documents na kailangan ay naikasal sila ni Lexi sa simbahan. Those times ay pure happiness lang talaga ang mayroon. Umaasa si Alexus na magtuloy-tuloy na hanggang sa pagtanda nila kung may problema man na darating ay makakayanan nila ni Lexi na harapin kasi magkasama sila. Sa mga ilang buwan ay masaya siyang malaman na madagdagan na ang kanilang anak. Buntis si Lexi kaya todo alaga siya rito kaya hindi siya umaalis sa tabi nito. Sa kabilang banda, si Lexi naman ay nakaupo sa kama sa loob ng kwarto. Panay dikit ng asawa sa kanya gayong okay lang naman siya. Okay lang ako. Saad nga ni Lexi. Naghahanda siya ng susuotin ito sa party ngayong gabi. Hindi na lang siguro ako alis. Nag-aalala ako sa iyo eh. Saad na Alexus. Hinalikan naman niya ito sa pisngi. Party naman yan for doctors. Malay mo may mamit ka pang ibang seniors doon at makilala ka rin nila. Niyakap nga siya nito. Sige na nga. If you need anything, magsabi ka lang, tawagan mo ko kaagad. Oo na po. Saad nga ni Lexi. Dahan-dahan nang tumayo ang asawa niya para magbihis at tinulungan na niya ito. Nang gumabi ay agad itong umalis, hinatid pa nga niya sa gate. Hindi nakatawag si Lexi kay Alexus dahil bigla na lang naubusan ng baterya ang cellphone niya. Nakatulog siya. Nagising na lang siya nang maramdaman niya ang malakas na yugyog sa kanyang balikat. Gumising ka ate. Dinala sa ospital si kuya. Sabi nga ni Ariana. Wala sa sariling bumangon si Lexi. Ano nangyari sa kanya? Agad siyang lumabas nga sa kanyang kwarto. Nakainom ng lason, mabuti nga naagapan eh. Sagot ni Ariana. Diyos ko naman, sana pumayag na lang akong hindi siya pumunta. Nag-umpisa ng tumulo ang luha sa mga mata ni Lexi. Nang tuluyan na silang nakaalis ng bahay, ay sumakay na sila agad sa kotse papunta sa hospital. Relax ka lang ate, baka mapano ka. Turan nga ni Ariana. Nanginginig si Lexi. Ang asawa ko ang kuya mo, Ariana. Niyakap siya nito. Magiging okay din siya. Natanggal na ang lason sa kanyang katawan. Sabi ni Ariana. Kung sino man ang gumawa nito kay Alexus, ay halatang malaki ang inggit. Pagdating nila sa hospital, ay tumakbo na siya papasok sa loob. Sinamahan siya sa kwarto ng asawa. Gising ito ng madatnan niya. Sumunod na rin si Ariana at Hans na pumasok. Dinaluhan niya si Alexus, sabay yakap rito ng mahigpit. Sobrang natakot talaga ako. Sana okay ka lang. Saad ni Lexi habang kinakabahan. Tumawa na nga lamang si Alexus dahil nakita niya ang sobrang pag-aalala ni Lexi. Muntik na akong maging kwento. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Napahinga ng malalim si Lexi hanggat hindi pa nga nakakalabas ng ospital ang asawa. Hindi siya matatahimik. Mahal na mahal kita, kaya kumapit ka.
Hinalikan ni Alexis ang noo niya. Mahal din kita. Nagyakapan sila ulit. Makalipas ang 1 linggo ay nakalabas na ng hospital si Alexis, kaya tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Lexie. Bago pa nila malaman na si Ira ang may kagagawan sa lason, ay nabangga na ito ng 10-wheeler truck dahilan para makumatos ito. Never nilang hiniling na mapahamak ito, pero babalik talaga ang maling gawain kapag karma na ang kikilos. Hindi niya alam kung kailan magigising, pero nakabayad na ito sa kasalanan nito kay Alexis. Tuloy pa rin ang buhay sa kabila ng problemang hindi inaasahan, pero lumalaban pa rin sila ng magkasama. Hawak kamay at walang bibitaw kahit anong mangyari, lalo na may paparating silang blessings. At ngayon ay doktor pa rin si Alexis. Siya naman isang ganap ng negosyante. Ang aral na natutunan sa kwento ay kung magpapailalim ka sa nararamdaman mong galit, sakit o sobrang pagmamahal sa isang taong walang pakialam, ay makakapag-isip ka talaga ng hindi maganda. At dapat maisip din na ang sobra ay nakakasama. Ipapahamak mo lang ang sarili mo sa huli. Kung ano man ang hindi kaaya-ayang ginawa mo, sa kapwa ay ganun din ang balik sa'yo. Higit sa ano paman, ang tunay na nagmamahal ay walang kapaguran may katugon man o wala. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lex at Alexis. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy,
Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos,
Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo,
Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.